Lumakas pa nga ang bagyong Verbena habang binabaybay ang West Philippine Sea. Alamin natin ang lagay ng panahon kay News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasaan na ba itong bagyo at may nakataas pa rin bang mga wind signals sa ngayon? Magandang tanghali, Nikki, at magandang tanghali sa ating mga manonood. Kaninang alas 5 ng umaga, ang bagyong Verbena ay huling namata ng Pag-asa sa layong 130 kilometers west ng Coron, Palawan. Nandito na po yan sa may West Philippine Sea. Sa ngayon, medyo mas malayo na po yan at nandito na sa kalagitnaan ng West Philippine Sea. Ito po ay nasa tropical storm category. Malapit na po yan maging severe tropical storm category. Ngayong araw na po yan. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 85 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 kilometers per hour. So nakikita natin itong lumalakas pa at sa paglakas niyan, ang implikasyon niyan is mas kinukuha niya papunta sa kanya yung kanyang mga kaulapan. So nababawasan na po yung ating mga pagulan. Pero sa ngayon sumasabit pa rin po yung kanyang mga kaulapan at wind field dito sa ilang bahagi ng Mimaropa at ilang bahagi po ng western portion ng Visayas. Sa katunayan, meron pa rin pong nakataas na signal number 2 ang Pag-asa dyan po sa Calamian Islands. Kasama po dyan ang areas ng El Nido at Taytay dyan po sa Palawan. Signal number 1 naman tayo sa mga areas ng Occidental Mindoro, Palawan. Kasama po dyan ang Dumaran, Rojas, San Vicente at Puerto Princesa. Kasama na rin po dyan ang Cuyo at lalong-lalo na itong Kalayaan Group of Islands. At again, mamaya pong mga alas 11, mababawasan pa po yung ating mga tropical cyclone wind signals dahil unti-unti na nga po lumalayo itong bagyong Verbena. Nikki? Alvin, kailan ba natin inaasahan nga tuluyan ngang lalabas ng PAR itong si bagyong Verbena at hanggang kailan kaya magpapaulan sa bansa? Yes, Nikki, itong bagyong Verbena ay kumikilos, pakanluran at posibleng mamayang madaling araw ay makalabas na ito o tuluyan ang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, significantly nababawasan na po yung ating mga pagulan na directly associated dito po sa bagyong Verbena habang unti-unting lumalayo sa ating bansa. Pero, Nikki, meron niyang indirect effect ha. Nagpapatuloy po ang epekto ng ating tinatawag na shear line dito naman sa eastern section ng Luzon. Yan po ang nagdadala ng maulap na panahon sa Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, medyo maulap pa rin tayo at ilang bahagi ng Central Luzon at possible pa rin yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Pero po, dito sa areas ng eastern section ng Northern Luzon, kasama dyan ang areas ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, maging dito sa area ng Cagayan, lalong-lalo dyan sa Cagayan, Apayao at extreme Northern Luzon, meron pa rin tayong mga possible na malalakas na pagulan dyan at magpapatuloy pa yan in the next 2 days kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong bagyong Verbena, epekto yan ng ating tinatawag na shear line. Nikki? Okay, maraming salamat, News 5 weather frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.